Umaga ulit sa ating lahat at panibagong araw na naman ang ating pagkatuto sa ating pag-aaral sa kasaysayan at lipunang Pilipino para sa ating session number 2. So ang title natin ngayon ay Panlipunang Paniniwala at Kulturang Pilipino. But before we proceed to our lesson, magandang araw sa ating lahat ulit. Ito ang ating tatalakayin sa araw na ito at bago ko magsimula, maraming salamat sa may-ari ng PowerPoint presentation na ito, kay Dayums Guru sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat po. So yan, mag-start na siguro tayo para mabilis. Yan, balik tanaw muna tayo dun sa ating tinalakay kagahapon. So kagahapon, ang pinag-aralan natin ay tungkol sa personal na paniniwala. So ngayon naman ay panlipunang paniniwala. Balik tanaw lang muna. Sa ating first question, ano ang personal na paniniwala at paano ito nauhubog ng kultura? So tandaan natin na ang personal na paniniwala ay mga ideya, prinsipyo, at pagpapahalaga na pinaniniwalaan ng isang tao tungkol sa kung ano ang tama, mabuti, mahalaga o nararapat. So malaki ang epekto ng personal na paniniwala sa atin mula sa ating pamilya, relihiyon, tradisyon, lipunan at kasaysayan. Isang halimbawa nga nito ay ang bayanihan. Ito ay isang kultura ng pagpapahalaga kapag ito ay naging bahagi ng sariling prinsipyo ng isang tao at naniniwala siyang dapat tumulong sa kapwa naging personal or maging personal man na paniniwala niya ito. So yun yung ating tinalakay kagahapon about dun sa personal na paniniwala at kung paano ito nakakahubog sa ating kultura. So yan, for your simple motivational activity, you can do it sa inyong mga bahay. Maglista lang kayo ng 3 panlipunang paniniwala o tradisyon na sinusunod sa inyong komunidad. And after nyong makagawa ng ganung bagay, makapaglista, tukuyin kung ito ba ay relihiyoso, kultural, o pamahiin. So, pwede nyo siyang isulat sa inyong notebook na akin din namang i-check once na ipapabasa natin ang ating notebook during sa ating term examination. So, let's proceed sa ating panlipunang paniniwala. So kayo, ano ba yung mga unang pumapasok sa isip natin? Sa isipan natin kapag narinig nyo yung salitang panlipunan? Sige nga, isipin nyo nga. So, ang unang pumapasok sa isip natin ay paikitungo, di ba? At pakikipag-ugnayan sa ibang tao at komunidad kasi nga siya ay tinatawag natin na panlipunan. So, basically, hindi lang tayo mismo bilang isang tao. So, meron tayong mga kasama dito na ibang tao. Pwede dyan yung mga kamag-anak natin, pwedeng kaibigan, kaklase, nakakasama natin sa pang-araw-araw, nakakasalamuha sa community. So, maraming parte kasi pag tinawag natin na panlipunan. So, paano nga ba nakakatulong ang panlipunang paniniwala sa atin bilang isang mamamayan? So, dito natin ito matatalakay sa ating aralin. Kaya makinig ng mabuti at alamin ng mga bagay na makakatulong sa atin bilang isang responsableng mamamayan. So, malaking impact, malaki ang magiging tulong nito sa atin bilang isang estudyante, bilang isang tagapakinig na mas malaman, mapalawig natin ang ating kaalaman pagdating sa panlipunang paniniwala. So ayon dito, ang panlipunang paniniwala ay tumutukoy sa mga ideya, gawi at kaugalian na tinatanggap at sinusunod ng malaking bahagi ng isang lipunan. So ang panglipunang paniniwala daw ay mga bagay na karaniwang pinaniniwalaan, ginagawa o sinusunod ng maraming tao sa isang grupo o lipunan. So hindi lang siya pang personal aspect. So maraming proseso to. Marami tayong nakakasalamuha dito. Dito nagkakaroon ng pagbabago o impluwensya sa atin ang lipunan. Kung paano niya tayo hinuhubog ng mas maayos. So hindi lamang ito sariling paniniwala ng isang tao, kundi may impluwensya ito mula sa ating pamilya, siyempre, pinakauna yan, komunidad, kultura, tradisyon, at yung tinatawag natin na lipunan. So katulad na lang siguro ng bayanihan, naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang magtulungan, ang magkakapitbahay sa isang komunidad, at magkakakapwa.
o yung magkakalapit na lugar. Paggalang siyempre sa nakakatanda. Ayun yung mga ibinigay sa atin ng lipunan, binigay sa atin ng pamilya, naging tradisyon na natin yan. So karaniwan sa kulturang Pilipino, yung paggamit natin ng po at opo, isa rin yung panlipunang paniniwala na hindi lang tayo ang gumagamit, maraming tao, especially dito sa Pilipinas, hindi nawawala sa atin yung ganyang kultura, yung paggamit natin ng po at opo. Pagmamano, hindi lang mga bata ang gumagawa nito. Kahit nga matanda na kasi nga ito ay ibinigay na sa atin ng ating mga ninuno nung panahon pa ng kasaysayan na ipinasa sa mga sumunod na henerasyon. Kaya kahit kung mapapansin natin, kahit matanda na ang isang tao, ay nananatili pa rin yung ganitong klase ng tradisyon. Pagdiriwang ng mga tradisyon, halimbawa nito yung pagsasama-sama ng pamilya tuwing Pasko, So kahit meron na tayong mga sariling pamilya, may chances pa rin na bumabalik tayo o pumupunta naman sila sa atin para magkaroon ng salo-salo, sama-sama sa mga espesyal na araw na yon, katulad ng Pasko, Bagong Taon, Pista, Kasal o ano pa man na mahalagang pangyayari na meron sa atin. Yung pakikipagkapwa naman natin, pinapahalagahan ng pagtulong at pakikisama sa ibang tao, especially ngayon, 'di ba? Mapapansin natin ang pabago-bago yung timpla ng ating panahon. Talagang maraming mga kasamahan natin, maraming taong nakaka-experience ng disaster sa paligid natin katulad ng baha, lindol o iba pa mang trahedya. Dito natin na ipapamalas yung pakikipagkapwa-tao natin na kahit hindi natin kakilala ang ibang tao, pero sila ay parte ng ating lipunan, nagagawa pa rin nating tumulong sa ibang tao, especially kapag talagang kailangan na kailangan ng tulong ng ibang tao. So kahit nasa malapit o nasa malayo tayo, nagagawa natin yung pakikipagkapwa-tao katulad na lang siguro ng mga simpleng donations, mga damit, pagkain, o ano pa man na pwede nating itulong sa mga kababayan natin na salanta ng mga trahedya na yon. So yan yung ating panlipunang paniniwala na hindi nawawala at sana'y wag mawala. Kasi napakahalaga ng panlipunang paniniwala natin. Hindi lang tulong sa atin bilang sa ating personal, but basically magiging magandang pamana pa ito sa atin sa mga susunod na henerasyon. Kasi dito natin nakilala ang Pilipinas sa pakikipagkapwa-tao. Ito ay hindi lamang personal na paniniwala. Always remember that ang panlipunang paniniwala ay hindi lang personal na paniniwala. Hindi lang ito tungkol sa'yo. Tungkol na ito sa maraming tao, sa lipunang bumabalot sa atin o humuhubog sa atin. Kundi ito isang kolektibong pananaw na humuhubog sa kilos, desisyon, at ugnayan ng mga tao sa komunidad. Kasi dahil habang mas madami ang naniniwala dito, ay hindi siya basta nagiging personal na paniniwala. Dito pumapasok yung tinatawag natin na panlipunang paniniwala. So sana naiintindihan nyo na kagad ngayon yung panlipunang paniniwala. Iba siya dun sa parte ng personal na paniniwala. However, si personal na paniniwala kasi ay tumutulong din sa panlipunang paniniwala. Nagkakaroon sila ng pagsasamang dalawa. So, nandiyan yung parte na kung saan kahit hanggang sa ngayon ay nagse-celebrate pa rin tayo ng mga pista bilang isang panlipunang paniniwala natin sa pagbalik tugon natin sa magaang buhay, ah, magandang ani na ibinibigay sa atin. Isa yan sa mga hindi natin makalimutan sa panlipunang paniniwala na kung saan maraming tao pa rin ang ah, nagse-celebrate ng mga ganyang pagkakataon. Kasi bihira lang naman mangyari yan. Once a year lang naman yan. Kaya yung panlipunang paniniwala natin, pagtugon natin sa mga pista ay talagang ating sineselebrate. Yung iba nga dyan, kahit mga nagtatrabaho pa sa Kamaynilaan, ay talagang umuwi pa ng probinsya, may celebrate lang mga pista na meron sa kanila. Kasi yun yung panlipunang paniniwala nila na kapag pista, ay celebrate na rin to kasi ito yung paniniwala natin na tinutulungan tayo ng kalikasan, tinutulungan tayo ng mga pinaniniwala natin sa espiritual, na kung saan nagbibigay sila ng magandang ani sa atin. Hindi tayo nagkakaroon ng karamdaman, ng sakit, o nagsasama-sama pa rin ang mga pamilya para lang dito sa mga selebrasyon na to. So, ang mga paniniwalang ito ay kadalasang naipapasa mula sa isang henerasyon
patungo sa susunod. Kaya nagiging bahagi na ito ng kultura at pang-araw-araw na pamumuhay. Ano? So mapapansin natin, hindi lang siya basta nag-i-stop na dun sa ganung bagay. Ano? Naipapasa pa to mula sa next generation pa natin. Ano? Katulad natin, may mga tradisyon, kultura at paniniwala na tayong na-adapt mula sa ating relihiyon, sa pamilya natin, sa lipunang ating nakasama, sa kultura na merong na ating kinagisnan. And then afterwards, ang mangyayari kasi ay may papasa natin to, may transfer natin to sa ating mga susunod na henerasyon, sa ating mga anak o sa ating mga apo na susunod sa yapak natin, o susunod sa henerasyon na ating kinamulatan. Ano? So, halimbawa na lang siguro, may isang kaugalian o paniniwala na ginagawa ng mga magulang. Di ba? Tinuturo ito o tinuturo nila ito sa kanilang mga anak. So, kapag lumaki naman ang mga anak nila, maaari naman nilang ituro ito sa sarili nilang mga anak. Sa ganitong paraan, nagpapatuloy ang paniniwala ng maraming henerasyon. Ano? Kaya mapapansin natin, nangyayari yan sa panahong kasalukuyan natin. Ano? So, katulad na lang siguro ng paggamit nga daw ng po at opo. Yan, pagmamano. Pinapasa natin yan, ano, mula bata pa lang ay tinuturo na sa atin yan. Tinuturo na sa atin ng pamilya hanggang sa tayo ay mag-aral na, itinuturo pa rin yung mga ganyang bagay para sila ay dire-diretso pa rin sa mga henerasyon. Kasi maganda naman yung impact ng ganong bagay, ano. Doon natin nakikita o doon natin na-mold yung mga kabataan na mas gumalang, rumispeto at saka ibigay yung tamang paggalang sa mga nakakatanda. Ano? Ito'y kasi ang paggamit na natin ng po at opo at pagmamano, ito'y pagpapakita na rin natin ng paggalang sa mga matatanda. Ano? Nandyan din yung tinatawag natin na bayanihan o pagtutulungan sa mga panahon na nangangailangan o pagsama-sama ng pamilya sa mahalagang okasyon. Ano? Mahalaga rin na tandaan na hindi lahat ng naipapasang paniniwala, always remember that, ano, hindi lahat ng naipapasang paniniwala ay kailangan tanggapin ng walang pagsusuri. Ano? Kailangan maging mapanuri pa rin tayo sa mga ganung bagay. Lalo na kapag tayo tumatanda na, nalalaman na natin yung tama at mali. Ano? Alamin na natin yung mga ganung bagay. Tandaan nyo lagi na hindi lahat ay pwede mong tanggapin. Kailangan suriin mo muna ng maigi, ng maayos, bago mo siya isabuhay, bago mo siya ipasa sa susunod na henerasyon. Kasi kung ang mangyayari, nakita mo ng mali, yung ganong proseso, ipinasa mo pa sa susunod na henerasyon, ang mangyayari ay magkakaroon ng patuloy. Maglulup lang yun, patuloy na mga na pangyayaring ganun. Ano? So, alam mo ng mali, itama mo na. Tsaka mo siya ipasa. Kapag alam mong maayos na, alam mong tama na, para sa susunod na henerasyon, ay hindi na nila problemahin yung mga ganong bagay. Ano? So, maaaring suriin ng bawat henerasyon kung ang isang paniniwala ay makabuluhan, makatarungan, at angkop pa rin sa kasalukuyang panahon. Ano? Napakahalaga ng ganong bagay. Tandaan nating maigi yun. Meron tayong mga halimbawa ng panlipunang paniniwala. Ano? Sa isahin naman natin tong mga to ngayon. Nandiyan nga yung pinakauna, yung paggalang sa nakakatanda. Ano? Kasi alam naman siguro natin, mula nung pagkabata tayo, ay talaga namang itinuturo na to. Wala naman sigurong pamilya, wala naman sigurong magulang na hindi itinuturo sa kanilang mga supling, sa kanilang mga anak. Ano? Below 3 years old or sabihin na natin na below 5 years old, itinuturo na natin, nagiging foundation yung pamilya, yung tinatawag natin na paggalang sa nakakatanda. Ano? Isa sa pinakakilalang panlipunang paniniwala sa Pilipinas ay ang paggalang sa nakakatanda. Ano, tandaan natin yung ganyang bagay. Ito yung mga bagay na hindi dapat natin tanggalin sa atin, ano? Kasi kahit tayo man ay dumating sa punto na tayo man ay nakaangat-angat na sa buhay o kahit wala tayong narating, ano, hindi man tayo nakapagtapos, hindi man tayo ganun kaginhawa o ganun kayaman katulad ng iba, wag na wag mawawala sa atin yung paggalang sa mga matatanda. Ano, sa ating mga guro, sa ating mga nanay at tatay, sa ating mga lolo't lola, tito o tita, o sa mga nakakatanda na ating kilala, no? Hindi laging basihan ng estado. Hindi porket sinabi na mayaman ka, o mas mapera ka, o mas maginhawa yung buhay mo ngayon, ay hindi ito basihan para tanggalin natin yung paggalang sa nakakatanda. Ano? Mas maganda pa din kung tayo ay marunong rumispeto at gumalang sa ibang tao. Iba man ang prinsipyo nila sa paniniwala natin. Ano? May kanya-kanya tayong personal na paniniwala, may kanya-kanya tayong prinsipyo yung pinanghahawakan, pero wag na wag mawawala sa atin yung tinatawag natin na paggalang sa nakakatanda. Kasi darating yung point na tayo naman yung
nasa posisyon ng mga matatanda ngayon na wag naman sana dumating na kung paano mo itrato yung mga nakakatanda sa panahong kasalukuyan ay ganyan din yung maging trato sa'yo sa hinaharap. Ano? Kaya magtanim tayo ng magandang alaala sa mga kabataan para yung magandang alaala na yun yung maging bunga natin sa mga susunod na henerasyon. Ano? So, ipinapakita ito sa pamamagitan ng paggamit ng puwato po, yung mga paggalang natin sa matatanda, ano, pagmamano at pakikinig sa payo ng mas nakakatanda. Ano, maganda naman na payuhan tayo ng mga matatanda kahit nga ako eh. Ano, mas gusto ko nakakasama ko yung mas nakakatanda. Kasi mas marami silang naituturo, mas marami silang bagay na nagagawa. Kagaya nga ng sinabi sa kasabihan, ano, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ano, kaya alam na nila yung mga ganong bagay, na experience na nila yon base sa kanilang personal na karanasan. Kaya maganda pa rin na nakikinig tayo sa payo ng matatanda. Pero, kapag, gaya nga ng sinabi kanina, ay kailangan maging mapanuri pa rin tayo. Suriin pa rin natin yung mga bagay na itinatransfer sa atin kung alam naman natin na ayun ay mali. Ano, wag na nating sundin kasi nasa makabagong panahon na tayo ngayon. Mas mapanuri na dapat tayo ngayon para mas makasunod tayo sa panahon natin ngayon. Ano? Tawag natin na pamahiin. Ano? Pag tinawag kasi natin na pamahiin, sobrang ano yan sa Pilipinas. Kumbaga sobrang yakap tayo sa mga ganyang paniniwala, napakadami nating pamahiin. Ano? Ang mga pamahiin ay mga paniniwala na kadalasan walang siyentipikong batayan. Ibig sabihin, there's no scientific facts na nag-exist talaga itong mga ganitong bagay. Pero, ito nga ay ating paniniwala na mula pa noon, mga nagdaan-daang panahon, hanggang sa panahong kasalukuyan, ano, nananatili pa rin yung mga ganitong pamahiin. Ano? So, hindi naman natin siya mababaliwala kasi nga nung time na bago tayo sakupin ng redusyon ng kolonyalismo ng mga Espanyol ay meron na tayong mga sariling paniniwala na na-transfer na lang sa atin yan sa mga susunod na henerasyon sa mga sumunod na henerasyon ano. Ngunit patuloy ito na sinusunod ng maraming tao. Yun yung mga pamahiin natin ano. So, siguro naman ilan sa inyo or karamihan naman siguro sa atin ay meron pa rin mga pamahiin ano. Katulad na lang siguro kapag ka ikaw ay pupunta sa ibang lugar na ihing-ihi ka na, ano, hindi ka naman basta ihi sa isang lugar. Ang gagawin pa rin natin ay magtatabi-tabi po pa rin tayo, 'di ba? So hindi siya nawawala yung mga pamahiin na gano'n. So yun naman yung mga simpleng bagay lang, ano. Wala naman sigurong masama kung susunod tayo sa mga ganong bagay. Hindi naman siguro 'to makakaapekto sa iyo bilang isang tao. Sa mga pamahiin ay naiiba-iba o naiiba sa scientificong kaalaman, sa mga scientific facts, ano, iba ang pamahiin doon sa ganung bagay na kaalaman. Dahil hindi ito kinakailangan nakabatay sa eksperto o ebidensya. Gayunpaman, bahagi ito ng kultura dahil ito ay naipapasa, naaalala at naisasagawa ng mga tao sa loob ng maraming henerasyon. Ano, hindi lang to nangyari kahapon, nung isang taon o nung mga 10 taong nakalipas, daan-daan taon na yung nakalipas na nag exist na yung mga gantong pamahiin. So, katulad na lang siguro, for example, ano, bawal maligo agad pagkatapos kumain. Narinig nyo na ba yung mga ganyang pamahiin? So, sabi kasi nila, may mga nagsasabi na maaaring pasukin ng hangin o sumama ang pakiramdam kapag naligo agad pagkatapos kumain. Ano? Ayun daw yung mga pamahiin natin, kaya huwag kayong maliligo pagkatapos kumain. Ano? Magpahinga rin siguro muna, at least kahit na paano, di ba? Ito naman yung makakatulong sa atin. Hindi naman siguro siya masama na suwayin. Ano? Kasi kaya sa Pilipino, kapag ka daw hindi pa nila na-experience o nararanasan, hindi pa daw sila maniniwala. Ano? Pero wag naman sana nating antayin na maranasan muna natin yung ganung bagay, tsaka tayo susunod. Ayun kasi yung pangit na mindset sa atin, sa ating mga Pilipino. Ano? So, maaari daw na may praktikal na dahilan para magpahinga muna pagkatapos kumain, ngunit ang partikular na paniniwala tungkol sa pasok ng hangin ay hindi siyentipikong napatunayan. Ano? Ito naman ay hindi scientific facts, hindi naman siya napatunayan ng siyensya na according sa science ay hindi naman ito napatunayan na kapag ang isang tao ay kakain lang tapos naligo bigla ay pwedeng pasukin ng hangin. Ano? Ito ay base lang sa pamahiin o paniniwala ng ating mga nakakatanda na siguro malamang ay na-experience na ng mga nagdaang-daang panahon. Ano, na nai-transfer nga, gaya nga na sinabi natin kanina, ang panlipunang paniniwala ay loop process yan.
Looping process na kung saan na-experience yung nakaraan, na nalaman nila ng nakaraan ay transfer sa susunod na henerasyon hanggang sa patuloy na pag-transfer sa mga susunod pang henerasyon. Ano? So halimbawa pa ng isang pamahiin ay yung pag-iwas sa pagwawalis daw sa gabi. Ano? Bakit kaya? Bakit kaya ano daw? Kasi according sa pamahiin, ano, pagwalis daw sa gabi ay parang itinatamay mo din yung swerte na pumasok sa loob ng bahay mo. Ano? And yung pagkatok sa kahoy, lalo na kapag may nasabi kang isang bagay na pangit o kaya ay kamamatay ng isang tao or anything else na ginagamit natin ang pagkatok sa kahoy para daw maputol yung ganong problema. Ano, hindi magtuloy. So, upang maiwasan ang malas o paniniwala sa malas na araw. Ano? Ayun yung mga simpleng pamahiin natin na still existing pa naman. Nakikita ko pa rin naman yan. Ano? Nakikita pa naman siguro natin yan. Especially sa ating mga nakakatanda. O matatanda natin kasama sa bahay, sa pamilya, sa loob ng paaralan, or else naman ay sa lipunang ating sinasamahan. Ano? So may mga pamahiin din tayo na ang taong umuupo daw sa sulok, especially yung mga lalaki o babae, no, ay matatagalan bago mag-asawa. Ito naman ay hindi, wala naman to scientificong basehan, ano. Pero ito ay pamahiin na ating sinunod na nung nakaraang henerasyon, ano. So hindi siya naging batayan at bahagi lamang ito ng tradisyonal na paniniwala. Yung mga ganyang klase ng pamahiin, ano. Pero nasa atin, bilang isang parte ng lipunan, kung tayo ba ay susunod o kung tayo ay susuway, pero kung ito nga ay naging karanasan na siguro ng ating mga nagdaang panahon, ay pwede naman siguro nating sundin. Ulitin ko lang, wala naman siyang mawawala sa atin bilang isang mamamayan. Ano? So, bagamat simple ang mga pamahiing ito, ay bahagi na ng tradisyonal at kultura ng lipunan. Ano, especially sa atin sa Pilipinas, napakadami nating pamahiin. Ano, pwede kayo mag-search or pwede kayo magtanong sa mga pamilya nyo, ano ba yung mga alam nilang pamahiin, para at least kahit paano, yung mga nalalaman nila ay mai-transfer sa atin. Ano, ayun yung mga pamahiin na meron sa atin. Ayun yung pangalawa sa atin. Ulitin ko lang, yung una natin na panlipunang paniniwala, ito yung paggalang sa nakakatanda. At pangalawa naman, yung pamahiin. Next natin ay yung mga relihiyosong tradisyon. Ano, marami pa naman siguro sa ating naniniwala sa mga relihiyosong tradisyon, especially na ito ay transfer sa atin ng kolonyalismo ng Espanyol, ano, mula noong 333 years na tayo ay sinakop ng Espanya, ano, simula ito noong 1565, natapos siya noong 1898, ano, according nga sa redusyon natin na yan. So, ang mga gawain tulad ng pagsimba, pagdarasal at pag-aayuno at pagdiriwang ng mga relihiyosong okasyon ay mahalagang bahagi ng panlipunang paniniwala. Ano? So, naipapasa ito sa atin ng ating mga ninuno mula pa nung panahon ng redusyon, na nakikita naman natin na kahit hanggang sa panahon natin ngayon ay atin pa din ginagawa ang mga relihiyosong okasyon. Ano? Katulad na lang siguro ng mahal na araw. 'Di ba? Ginagawa pa rin natin 'yang mahal na araw kapag yung pupunta tayo o aakyat tayo sa mga bundok na pinaniniwalaan natin na banal na lugar. Ano? So yan yung mga bahagi na tinatawag natin na relihiyosong tradisyon na hindi naman siya nawawala kagad, ano, na ipapasa pa natin to sa mga next generation natin kasi kahit nga tayo sa panahon kasalukuyan ay ginagawa pa rin natin yung mga ganong klase ng bagay. Ano? Ito ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya ng mga tao at ng impluensya ng kanilang relihiyon ng relihiyon sa kanilang buhay. Ano? So gaya ng akda nga ni Reynaldo Ileto, kung natatandaan pa natin, ano? Ano nga ulit 'yon? Tama, ito yung tinatawag natin na passion and revolution. Ano? Dahil sa ating malalim na impluensya sa ating paniniwala, ang pasyon ay naging bahagi na ng paraan ng pag-iisip ng maraming Pilipino dahil dito ang mga ideya tungkol sa paghihirap, sakripisyo, paglaban, o yung pagbabago at kaligtasan ay maaari nilang may ugnay sa kanilang sariling karanasan sa ilalim ng kolonyal na pamamahala, kaya ang pasyon ay maaaring makatulong sa pag-unawa kung paano naiisip at nararanasan ng karaniwang tao yung ganong klase ng problema. Ano? Kumbaga na-experience na kasi nila to. According nga sa kwento ni Heso Kristo ay halos katulad lang din ng isinulat ni Reynaldo Ileto na Passion and Revolution. Ano?
Next naman is yung tinatawag natin na pista at ritual. Ang mga pista at ritual sa komunidad ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa tradisyon. Alam naman siguro natin yan kasi ang pista, especially sa atin dito sa Rizal, ginaganapan rin talaga natin ang pista. It's either meron tayong Sabado o Linggo, depende kung saang matapatan ng ating patron kung kailan natin 'to ise-celebrate. Meron kasing iba-ibang pananaw, paniniwala at kaalaman pagdating dun sa ganong klase ng bagay. At syempre, yung mga ritual na meron sa atin, hindi naman nawawala agad yan. Ito ay maaaring may kaugnayan sa reliyon, ani o kasaysayan ng lugar. Na ipinamana pa nga sa atin yan noong nakaraang panahon pa, according nga sa kanila, na ang kapaligiran, ang ating heograpiya, ang nagbibigay ng magandang ani sa atin. Kaya ang ginagawa ng mga time bago pa dumating ang kolonyalismo ng Espanyol, yung tayo mga animismo pa, tayo ay sumasamba sa kapaligiran. Ito ay bilang pagrespeto, pagbibigay ng galang at ah, pagbibigay ng galang sa kapaligiran, bilang nagbibigay sila ng magandang ani sa atin sa araw-araw kung bakit tayo walang sakit, walang karamdaman, at tayo ay nakakain gamit ang ating mga likas na yaman. So sa pinakamatandang pista, alam niyo ba na ang pinakamatandang pista sa Pilipinas, Ito yung tinatawag natin Ati-Atihan Festival na makikita natin dun sa Kalibo, Aklan. So halos napakatagal na din ang pista sa atin. So base nga sa kasaysayan, ito ay nagsimula pa noong 1212. Napakatagal na panahon na noon. 1212 bago pa man dumating ang 1521 na sinakop tayo ng mga Espanyol, ay meron na tayong sariling pista, sa Panay Island. So kaya ang ilang henerasyon o daan-daang taon na ang nakalipas ay atin pa rin nasisimulan bilang tugon sa magandang ani na ibinibigay sa atin taon-taon. So mapapansin natin, 'di ba, yung pista, yung sineselebrate pa rin natin ngayon, 2026, ay nangyari na to daan-daan taon na yung nakalipas. So from 1212 pa nga sa Panay Island na mas nakilala pa siya ng mga pista ngayon katulad na lang siguro ng Sinulog Festival, Ati-Atihan Festival, Mascara Festival, 'di ba? Marami pa rin tayong mga festival, Peña Francia, 'yan, 'di ba? Na ginaganap pa rin taon-taon. Especially yung Ati-Atihan Festival at Sinulog Festival na kilalang kilala talaga na dinadayo pa rin talaga ng mga nasa ibang bansa pagka sineselebrate na natin yung mga ganyang pista at ritual. So yan, meron naman tayong mga pinagmulan ng mga panlipunang paniniwala. So ulitin ko lang yung kanina yung mga halimbawa ng ating panlipunang paniniwala. Nandiyan yung paggalang natin sa nakakatanda. Next naman yung tinatawag natin na tinatawag natin na syempre yung mga tradisyon, yung mga ritual at tradisyon, di ba? Yan yung mga pista. Yan yung mga halimbawa ng ating ah panlipunang paniniwala at syempre yung tinatawag natin na pamahiin. Next naman ay pinagmulan ng ating mga panlipunang paniniwala. So, ang mga panlipunang paniniwala ay hindi ito basta nabuo. Ito ay may malalim na pinagmulan sa kasaysayan at kultura. So, hindi lang siya basta okay, paniwalaan natin yung ganyang bagay kasi pwede nating paniwalaan yan. Hindi lang siya basta ganoon, hindi lang siya basta nabuo. Meron tong isang malalim na pinagmulan sa kasaysayan at kultura, especially sa atin sa bansang Pilipinas. So number one nga, yung tinatawag natin na sinaunang kultura. Ano? So, maraming paniniwala ang nagmula pa sa sinaunang pamumuhay ng mga Pilipino tulad ng paggalang sa kalikasan, paniniwala sa espiritu, at mga ritual sa iba't ibang okasyon. So naniniwala rin kasi ang mga sinaunang Pilipino sa pagkakaroon ng mga espiritu, at sa pagpapatuloy ng buhay pagkatapos ng kamatayan. I-discuss naman natin 'to sa ating week number 7. Tinatawag natin na buhay pagkatapos ng kamatayan, So, nawawala ang physical, ang emosyonal, pero ang spiritual ay nagpapatuloy pa rin sa pagproseso ng ganung bagay, So, kaya mahalaga sa kanila mga ritual para sa mga yumao. Halimbawa na lang siguro ito yung tinalakay natin about Mununggul Jar, sa Palawan. So, ang Mununggul Jar ay isa siya sa mga ebidensya na ginagamit upang maunawaan ang sinaunang pamumuhay tungkol sa paglalakbay ng kaluluwa sa kabilang buhay. Siguro naman na re-refresh pa natin, naaalala pa natin yung kwento ng Mununggul Jar kung paano
Ang mulunggol jar ay tumutulong sa mga kaluluwa o sa mga espiritu para mabilis at makarating sila ng mas maayos doon sa kanilang patutunguhan. Ano? So, ang mga ritual ay isang seremonyang ginagawa upang ipakita ang paniniwala o pakikipag-ugnayan sa espiritual na mundo. Ano, na ginagawa ng ating mga babaylan ng mga panahon ng kasaysayan. Ano, na kahit naman sa panahon kasalukuyan ay ginagawa pa rin natin yan. Kahit sa mga simbahan, di ba kapag kami namatay, ay ipinapanalangin pa rin natin. Ano, para at least kahit na paano yung kaluluwa nila ay madaling makakyat sa langit. Ano, kung may problema sila, meron silang mga nagawang pagkakamali ay dahil sa ating pagdarasal, sa ating mga ritual ay nababawasan o nawawala yung ganung mga kasalanan. Ano? So, halimbawa nito, yung ritual para sa masaganang ani. Ayun yung mga ritual na ginagawa natin ng panahon ng kasaysayan hanggang sa panahon kasalukuyan, eh, ginagawa pa rin natin yan. Ritual bago mangaso. Ano, kahit tayo, di ba, kapag tayo aakyat ng mga bundok, hindi ka naman basta aakyat ng bundok ng dire-diretso. Bago ka, habang nasa paanan ka pala ng bundok, ay ginagawa natin yung pagdarasal. Na sana ay makapunta tayo dun sa peak na pupuntahan natin, especially sa mga mountaineers natin. Ano, kasi marami talaga mga mountaineers na naliligaw kapag hindi nila sa ulado yung daan o kaya naman ay hindi sila naniniwala na may mga espiritu na bumabalot sa ating mga kabundukan. Ano? So, ritual para sa pagpapagaling, ritual sa paglilibing, at pag-aalay para sa ating mga ninuno. Ay, yung mga ritual na ginagawa natin. Ano, kahit naman sa ngayon, ginagawa pa rin natin, especially yung ritual natin sa paglilibing. Ano? At kapag ka daw hindi nakaya ng mga siyensya, hindi ma-identify ng mga doktor kung ano ba talaga yung karamdaman or sakit ng isang tao, ay ginagawa naman natin yung ritual sa pagpapagaling. Ano? Yun yung mga ginagawa ng ating mga babaylan o ng mga albularyo sa panahong kasalukuyan. Ano? So may mga sinaunang panayam or pamayanan na gumagamit ng mga ritual bilang paraan ng pagtugon sa mga hamon ng kalikasan at buhay. Ano? Kasi hindi nawawala sa atin yung pagiging paniniwala natin, yakap na paniniwala natin sa geografiya ng Pilipinas na kung saan ang kalikasan na nagbibigay sa atin ng magandang ani, pagkain sa araw-araw. At higit sa lahat, ito rin yung tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng masaganang buhay. Ano? So yan ang mga parte ng ating sinaunang kultura. Yung kolonyalismo. Alam naman siguro natin ang kolonyalismo. No? Kolonyalismo ay nagsimula nung tayo ay sinakop na ng mga dayuhan, especially ng mga Espanyol. Ano? Balik tanaw lang muna tayo doon sa ating pinag-aralan. Pag tinawag natin ng Espanyol or Espanya, tayo ay sinakop nito noong 1565. Nag-start to ng 1565, not 1521. Ano? Kasi ang 1521, ito pa lang yung unang time na kung saan sila ay dumaong na dito sa atin, sa Pilipinas. Ano? Nagkaroon ng pagkilala ano sa kanila at yun nga lang nagkaroon din ng problema yung labanan ni Lapu-Lapu at ni Magellan noong 1521 din ano but bumalik sila dito sa atin sa Pilipinas ano ito na nga yung tinatawag natin na unang redusyon yung redusyon ito yung tinatawag natin na matagumpay na pananakop ng dayuhang Espanya sa atin sa Pilipinas ano matagal na panahon tayong sinakop ng mga Espanyol ano halos 333 years din sobrang tagal nun ano. So, from 1565 hanggang 1898. Ano, after naman nun, ay tinulungan naman tayo ng Amerika. However, yung proseso kasi na yun ay sinakop pa din tayo ng Amerika ano, after ng mga Espanya. So, nagsimula naman ng Amerika noong 1898 pagkatapos ng Espanya at natapos naman sila noong 1946. Halos 48 taon din tayong nasakop ng Amerika. Ano, at sinundan naman ito ng Hapon. Ano, noong 1942 hanggang 1945. 3 taon din tayo sinakop ng mga Hapon. Ano, so ang pananakop ng mga dayuhan, lalo ng mga Espanyol, ay nagdala ng mga bagong paniniwala tulad ng Kristyanismo, mga pista at iba pang kaugalian. Ano, ayun yung mga binigay sa atin ng kolonyalismo. Maraming mga positibong epekto na ginawa sa atin ng mga kolonyalismo. Hindi naman sila halos puro na lang pananakop. Ano, may mga positibong epekto naman sila. Doon muna tayo sa positibo bago tayo pumunta doon sa negatibo, ano. Ito yung mga sample ng positibong epekto ng Espanya sa atin. Ano, yung paglaganap nga ng Kristyanismo. Naging malawak ang Kristyanismo lalo na sa mga Katolisismo. Kaya nga sa panahong kasalukuyan ay nalalaman pa rin natin yung meron pa rin tayong mga reliyon ng Kristyanismo. Ito yung mga binigay sa atin ng Espanya noong nagdaan-daang taon. Ano?
Yung pagbuo ng mga paaralan, kung bakit tayo ngayon meron yung educational system, yung mga paaralan na meron tayo, kung bakit ang mga Pilipino ay natuto pagdating sa pagbasa, pagsulat, pag-compute. Yan, dahil yan sa tulong din ng Espanya sa atin, ano. So, naitatag ang ilang institusyon, pang-edukasyon sa Pilipinas. At higit pa diyan, meron din pag-unlad ng mga bayan at lungsod na itatag ang mga simbahan, mga plaza, gusali, at mga sentrong pamayanan. Ano, kaya nga merong mga ibang katawagan na tinatawag sa Espanya na halos tinatawag din dito sa atin sa Pilipinas. Katulad siguro ng plaza, yan, gusali, ayan, yung mga katawagan sa kanila na parehas ang katawagan sa atin. Ano? Sa mga Amerikano, kahit 48 years tayong sinakop ng Amerikano, meron din sila mga positibong epekto ng Amerika sa atin. Nandyan yung pagpapalawak ng mga pampublikong edukasyon na pinagpatuloy nila sa panahon ng Espanya. Ano, naging mas mataas at malawak ang access natin sa paaralan. Ano, mapapansin natin, mayroon din talaga magandang epekto ang pananakop ng kolonyalismo. Kaya mapapaisip ka, ano ba talaga ang maganda? Ano, pananaw ba na kolonyal na tayo ay sinasakop ng mga dayuhan o pananaw na nasyonal na Pilipino muna? Ano? So kayo nang bahala mag-isip ng ganung bagay. So paggamit ng mga wikang Ingles, kung bakit ang mga Pilipino ngayon ay tinagurian na isa sa mga pinakamagagaling mag-Ingles sa proseso ng business process outsourcing, sa proseso ng komunikasyon sa ibang bansa. Ang galing ng mga Pilipino pagdating sa wikang Ingles, ano? So, hindi lang tayo basta nagsasalita ng English, but basically, meron din mga time na kung saan ay mas magaling pa tayo doon sa ibang mga dayuhan pagdating sa salitang English. Kahit sabihin na natin na 48 years lang tayong sinakop ng mga Amerikano. Ano? So, naging mahalaga ang wika sa edukasyon at pamamahala yung time na yan na tayo ay gumamit ng English. Ano? Pero tayo naman din ay marunong din naman magsalita ng Espanyol. Ano, may mga salita tayo na kung saan ay pang-Espanya. Katulad na lang siguro ng pagbibilang natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan ay mga salita ng Espanya na isinalin sa atin. Ano? Sa Hapon naman kasi meron tayong halos 3 taon lang tayong sinakop ng mga Hapon. Ano? Pero kagandahan sa mga Hapon, napalakas ito ang damdamin ng ating mga Pilipino, yung mga damdaming makabayan ng ating mga Pilipino. Lalong lumakas ang pagnanais ng mga Pilipino para sa sariling pamahalaan at kalayaan. Ano, kung bakit tayo ngayon ay democratic country, kung bakit tayo ngayon ay maraming kalayaan, maraming rights na meron sa atin sa Pilipinas. Ano, pagpapahalaga sa sariling wika at mas nabigyan diin ang paggamit ng Filipino at mga katutubong wika dahil sa nalimitahan ng paggamit ng Ingles. Ano? Ayun yung ginawa sa atin ng mga Hapon. Kung bakit tayo ngayon ay yung wika natin ay gamit na gamit natin. Ano? Dahil yan sa kanila. Pero lagi natin tandaan, ano, na kahit na kung ilang, kahit maraming mga positibong pagbabagong naiwan ang mga mananakop, hindi ibig sabihin nito na mabuti ang pananakop. Tandaan natin lagi, walang maganda sa pananakop sa bansa, sa isang bansa. Ano, walang magandang part 'yon. Sabihin na natin na yes, may maganda silang naidulot, pero hindi ang pananakop ang solusyon para sa ganung bagay. Ano? So maaari kasing maganda nga, may mga maganda nga silang nagawa. Kaso nga lang, 'di ba? Mapapansin natin ang kwento pagdating sa pananaw ng nasyonal ay marami ring ginawang pagpapahirap sa mga kapwa natin Pilipino yung panahon ng kolonyalismo ng Espanya, Amerikano at ng Hapon. Ano? So yan, pwede pa tayong magpalalim, pwede pa kayong mag-search or pwede pa kayong manood ng mga pelikula kung tungkol sa pangyayari sa kasaysayan para mas mapalawig pa natin yung mga kaalaman natin pagdating sa kasaysayan. Ano? So maaaring may mga institusyon, teknolohiya, edukasyon, infrastruktura at kulturang naiwan na nakatulong sa pagunlad ng bansa. Ngunit hindi ito binubura o hindi nito mabubura ang pang-aapi, pagkawala ng kalayaan, pagsasamantala, especially sa mga kababaihan ng panahon ng kasaysayan, karahasan, yung mga kamatayan, pagkamatay ng ating mga dakilang bayani, pagkamatay ng ating mga kapwa Pilipino na nanlumaban sa mga mananakop na mga dayuhan. Ano? At iba pang negatibong epekto ng kolonyalismo. So marami rin kasi talagang epekto ang kolonyalismo. Maganda sana kung tayo sinakop lang pero binigyan nila tayo ng mga positibong bagay. Na wala yung karahasan, hindi siguro nangyari yung mga rape, pagpatay, or pang-aabuso,
Yan, maganda sana kung hindi nangyari yung mga ganung bagay. Kung ang pananakop na ginawa nila ay talagang pinaganda nila ang bansang Pilipinas. Ano? Pero yun nga lang talaga, hindi kasi maaaring mangyari yung ganung bagay. Ano? Lalo't lalo na, ayan ay pananakop. Ano? So may mga pagbabagong naging kapaki-pakinabang sa panahon. Ngunit hindi nangangahulugan na ang positibo ang mismong karasan ng kolonyalisasyon. Ano? So yan kasi nagiging guide natin. No, hindi lahat ng positibo na ginawa nila ay talagang maganda na. Kasi marami pa rin talaga negatibo, lalo na yung nangyari na yung pagpatay, karahasan, especially sa mga kababaihan. Ano, so marami talaga naging problema din ng panahon ng pananakop ng kolonyalismo ng Espanya, ng Amerikano at ng Hapon. Ano? So, ang mga sumunod naman, yung tinatawag natin na relihiyon, ano? Siguro, alam naman siguro natin ang relihiyon. Ang relihiyon ay isa sa mga pinakamalakas na impluensya sa panlipunang paniniwala. Ano? Kaya nga, mahirap kalabanin ang relihiyon. Kapag kinalaban mo yan, talagang para kang kumalaban sa pader kasi marami talagang naniniwala kahit naman sino sa atin ay naniniwala sa mga relihiyon. Ano? Ito ang nagtatakda ng mga alituntunin sa moralidad, pag-unawa at pananaw sa buhay. Ano? So, yan ang ating relihiyon. Ano naman kaya ang mga epekto nito sa lipunan? Ano, marami rin kasing epekto ang mga gantong bagay sa ating lipunan. Buklod-buklod sa komunidad. Ano? Pag tinawag natin na nagbubuklod-buklod, ito ay nagsasama-sama. Ano, ang mga magkakaparehong paniniwala ay nagdudulot sa pagkakaisa sa mga tao. Sa pamamagitan ng iisang tradisyon at kaugalian, mas nagiging matatag ang ugnayan sa loob ng komunidad. Ano? Katulad na lang siguro nung nangyari noong February 1986 na kung saan nangyari ang una nating people power, ano, nagkabuklod-buklod, nagkasama-sama ang mga tao dahil sa hindi na nila kayang maatim ang nangyayari sa problema sa loob ng bansa natin, ano, according sa ating kasaysayan, sa tinatawag nilang diktadura na pamamahala. Ano, kaya nagkasama-sama ang mga Pilipino, sabay-sabay silang pumunta sa EDSA para mapatanggal sa pwesto yung namumuno na pinuno natin ng panahon na yon. Ano? So kapag ang mga tao sa isang komunidad ay may pagkakapare-pareho o magkakatulad ng paniniwala at pagpapahalaga, mas madali silang magkaisa at magtulungan. Ang tandaan natin yan kasi wala naman talagang naidudulot yung tinatawag natin na yung kanya-kanya. Ano? Kailangan tayo ay iisa para at least kahit paano ay may angat natin ang maayos yung pamayanan natin, community natin o yung tinatawag natin na yung bansa mismo natin. Ano? Sa mga paniniwalang ito ay maaaring makita sa mga tradisyon, kaugalian, ritual at paraan ng pakikitungo sa kapwa. Ano, dahil sama-sama nilang ginagawa at pinapahalagan ang mga ito, nabubuo ang pagkakaisa at matibay na ugnayan sa komunidad. Kaya ang ibig sabihin ng nagbubuklod-buklod na komunidad ay ang mga magkakatulad na paniniwala at nagsisilbing tulay upang mas mapalakas, magkaisa, magtulungan at magkaroon ng mas matibay na relasyon ng mga tao. Ano? So walang magandang maidudulot sa atin kapag tayo ay nagkanya-kanya. Iba pa rin talaga yung impluwensya na kapag kayo ay nagkakaisa, nagsasama-sama at nagtutulungan. Ano? Parang sa loob ng isang pamilya, kapag kayo ay laging magkakaaway, laging may kanya-kanyang prinsipyo o pananaw, halos hindi kayo nagkakaunawaan. Pero kapag kayo ay nagkakaisa, ano, bigayan ng idea, ano, kumbaga respeto at paggalang sa isa't isang pananaw o prinsipyo ay mas madali nating nasosolve yung problem. Ano? So, ganyan yung proseso nun. Naman ay nagbibigay ng identidad. Ano? Ang mga paniniwalang ito ay nagiging bahagi ng pagkakakilanlan ng isang lipunan. Ito ang nagpapakita kung ano ang pinahahalagahan at pinaniniwalaan ng isang grupo ng tao. Ano? Sa mga panlipo ng paniniwala, ito ay nagbibigay ng sa isang grupo ng mga tao ng pagkakakilanlan o identidad. Alam naman siguro natin yung identidad, na-discuss na natin yun noong nakaraan. Identidad, ito yung pagkakaalam natin sa kung sino tayo, sa kung sino sila, yung parang ID natin mismo. Ano? So, ibig sabihin, ipinapakita nito kung sino sila, ano ang kanilang pinapahalagan at ano ang kanilang paniniwala bilang isang pangkat. So, hindi lamang isang tao ang may ganitong paniniwala. Ano? Kapag ang isang paniniwala ay pinagsasaluhan ng maraming tao, nagiging bahagi ito ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang komunidad
o lipunan. Ano, halimbawa siguro ito, kapag siguro may mga nasalantang pamilya dahil sa bagyo na nangyayari ngayon sa panahon kasalukuyan, ano, maraming Pilipino ang nag-aambagan ng pagkain. Yan, nagkakaroon ng donation sa pagkain, sa damit, pera o oras upang makatulong. Ano, dahil yan ngayon sa pananaw natin. Ano, dahil dito masasabi natin kilala ang mga Pilipino sa pagpapahalaga at pagtutulungan at pakikipagkapwa natin sa ating mga kapwa Pilipino. No? Hindi lang naman sa kapwa natin Pilipino, bagkus sa mga taong nangangailangan talaga ng tulong natin. Ano? Next is maaaring humadlang daw ito sa pagbabago yung mga panlipo ng paniniwala natin. Sa kabilang banda, may mga paniniwala na maaaring makapigil sa pag-uunlad kung ito ay hindi naangkop sa kasalukuyan. Ano kaya ibig sabihin? Ano? So, hindi lahat ng paniniwala ay masama. Tandaan natin yan. Maraming paniniwala ang mahalaga at dapat ipagpatuloy. Ngunit, may mga paniniwala na maaaring naging angkop noon. Tandaan natin, naging angkop noon, pero hindi na akma sa panahong kasalukuyan o sa panahong kasalukuyang sitwasyon. Ano? So, kapag pinaniwalaan at sinunod ito ng hindi sinusuri, maaaring mahirapan ang isang tao o komunidad na tumanggap sa bagong idea, teknolohiya, kaalaman o paraan ng pamumuhay. Ano? So, halimbawa siguro nito, um, bawal questionin ang nakakatanda or nakatatanda. Ano, siguro naman, isa kasi ito sa parte ng ating paggalang, ano. So, mahalagang paggalang sa nakakatanda. Yes, tama yon. Pero, kung ang paniniwalang ito ay gagamitin upang sabing huwag nang magtanong o magbigay ng sariling opinion kahit mali ang impormasyon, maaaring ito ay maging hadlang sa pagkatuto natin o sa pagkatuto ng kabataan. Natandaan natin ang kabataan pa rin na pag-asa ng bayan. Kaya, ang mga impormasyon na nanggagaling sa mga nakakatanda ay kailangan maayos na maipasa sa mga kabataan, ano, para at least kahit paano ay hindi ito maging hadlang sa kanilang pagkatuto. Ano, mas maganda sigurong prinsipyo na igalang ang nakakatanda, ngunit maaari pa ring magtanong at magsuri patungkol sa mga bagay na hindi nila alam. Ano, manatili pa rin tayong magbigay ng maayos na impormasyon sa mga taong nagtatanong sa atin. Ano, kasi kadalasan ngayon, nagiging problema natin, nagtatanong, tapos iba na yung sinasagot. Mali yung nasagot. Ano? Kaya panatilihin natin na kapag kami nagtanong sa atin, ay sagutin natin ng mas maayos. Para at least kahit paano, reliable yung source at mas maayos natin may bibigay yung information na kanilang tinatanong. So, ang paniniwala ay maaaring maging gabay sa buhay, ngunit maaari rin itong maging hadlang sa pagbabago kapag sinusunod ng bulag at hindi na sinusuri kung angkop pa ba ito sa kasalukuyang panahon. Next ay maaaring humadlang sa pagbabago. Halimbawa siguro ang paniniwala sa pamahiin ay maaaring makaapekto sa tamang pagdesisyon. Ano, wala namang problema sa paniniwala natin, pero lagi natin tandaan, ano, na nakabase pa din sa atin ang pagdedesisyon. Ano, hindi ito nakabase sa ibang tao. Tandaan natin na ito ay nakabase pa rin sa ating personal na pagdedesisyon. Ano, alamin lagi muna natin ang ating desisyon bago natin gawin ang isang bagay, kung ito ba ay makakatulong o kung ito ba ay makakasama sa atin. Ano, so yan kasi nagiging problema natin ngayon, lalo na kapag marami na tayong napapanood or marami na tayong gaming applications na ginagamit. Marami na tayong napapanood sa social media platforms, katulad na siguro sa Facebook, TikTok, Instagram, or sa mga news na nakikita natin at tingin natin ay akala natin na tama yung pangyayari, but basically nasa decision natin yun, ano. Kailangan ay matuto tayong magsuri sa mga ganong bagay, no? Hindi lahat na napapanood natin ay pwede nating gayahin. Hindi lahat ng games na ating nilalaro ay pwede nating gawin in real life scenario. Ano? So, ito yung mga maaaring humadlang sa pagbabago natin. So, always remember na mahalaga na hindi lamang natin tanggapin ang mga panlipunang paniniwala nang walang pag-iisip. Kailangan natin siyang suriin, kailangan nating alamin yung mga ganong bagay bago natin to ipasa, bago natin sundin. Ano? Especially yung bago natin siya ipasa sa mga susunod na henerasyon. Dapat natin itong suriin upang malaman kung ito ay makabuluhan pa sa kasalukuyan. Ano? Ayun yung ating mga panlipunang paniniwala. So, una, makabuluhan pa ba ito?
Makabuluhan pa ba yung bagay na gusto mong i-transfer sa iba? Dapat tanungin kung ang isang paniniwala ay may saysay pa sa kasalukuyang panahon at kung ito ay nakakatulong sa ating pamumuhay. Ano? Next naman ay positibo ba ang epekto? Kasi kadalasan sa desisyon natin nagiging negatibo kasi hindi tayo marunong magtanong, hindi tayo marunong magsuri, hindi tayo marunong magsiyasat, kaya hindi nagiging positibo ang epekto ng bagay na gagawin natin. Ano? Susuriin kung ang paniniwala ay nakakatulong sa pagkakaisa, kaayusan, at pag-unlad ng lipunan. Kung ito ay nagdudulot ng negatibong epekto, wag na natin gawin. Ano? Kapag alam mong problema na, naging problema mo na sa kasaysayan, wag mo na siyang gawin sa kasalukuyan hanggang may transfer mo pa sa inaharap kasi nga naging problema mo na siya sa kasaysayan. Naging negative na yung effect nito sa iyo. Kaya wag mo na i-transfer sa ibang tao at may ta-transfer pa sa mga susunod. Ano? Kasi nagiging negatibo pa yung mga ganong klaseng bagay. So, dapat bang baguhin o panatilihin? May mga paniniwala na dapat panatilihin. Yes, dahil sa kanilang kahalagahan sa kultura at identidad. No, maraming mga bagay naman tayo pwede nating ah, i-stay. Pwede nating i-transfer sa iba. Ano? Ngunit mayroon ding dapat baguhin o iwanan kung ito hindi na nakakatulong sa ating lipunan. Ano? Lalo sa panahon natin ngayon. Ulitin ko lang, may mga bagay tayong napapanood, nakikita, or nagagawa na ng iba, pero hindi lahat ng bagay na yun ay pwedeng makatulong sa atin. May mga negative epekto sa atin sa lipunan. Ano? Especially kapag ikaw ay nakakasakit na sa damdamin ng iba, or worst to worst scenario ay humahantong na sa stress, depression, anxiety, or worst to worst ay papunta na sa kamatayan. Ano? May mga bagay tayong dapat hindi rin sinusunod. Ano? Na transfer sa atin. Especially where nasa 21st century na tayo ngayon, ang teknolohiya ay pwedeng-pwede na nating i-manipulate kahit nasa ang lugar tayo. Ano? So, be mindful at maging mapanuri tayo sa mga ganong bagay. So, ang panlipunang paniniwala ay mahalaga bahagi ng ating kultura at identidad ng isang lipunan. Ito ay nagmula sa kasaysayan, tradisyon at relihiyon at patuloy na nakakaapekto sa ating pamumuhay. Ano? So, yan ang ating panlipunang paniniwala. Ano? And hope may rami tayong na intindihan, naunawaan sa ating tinalakay para sa ngayong aralin sa ating panlipunang paniniwala. Ito ay magiging part din ng ating term examination kaya maiging pakinggan mabuti. Alamin yung mga bagay. Kung merong katanungan at hindi naunawaan ay pwede niyong balikan ang ating video. At pwede rin naman kayong magtanong sa akin kung sakali na tayo ay may pasok na. Or pwede rin kayong mag-direct message sa akin kung kayo ay may katanungan about dun sa ating topic or lesson sa ngayon. Ano? So for our main activity, pasensya na kasi may main activity pa rin talaga tayo dito sa panlipo ng paniniwala. Pero makikisulat na lang siguro sa inyong kwaderno, sa inyong notebook. Pumili lang kayo ng isang panlipo ng paniniwala at sagutin yung mga katanungan. Ano ang pinagmulan nito? Ano ang epekto nito? At dapat ba itong panatilihin? Ano? So yan, makikisulat na lang sa inyong notebook. So in just a short summary, ang panlipunang paniniwala ay mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Sa pagsusuri nito, mas nauunawaan natin ang papel ng kasaysayan sa kasalukuyang lipunan. Ano? Ayan yung nagiging papel niya, personal na paniniwala natin at yung panlipunang paniniwala natin. Ano? Ulitin ko lang, ang panlipunang paniniwala natin ay nakabase sa ating desisyon. Kailangan ito ay maging mapanuri ka muna sa isang bagay, mapagmatsyag. Ano? At wag basta-bastang hanguin or kunin ang impormasyon kapag ang isang impormasyon ay alam naman natin na mali sa panahong kasalukuyan. Ano? So, ang exit ticket natin, anong panlipunang paniniwala ang mahalaga para sa iyo at bakit? Ano? May kisunod na lang doon sa ating main activity. Ano? So, yun lang naman yung mga kailangan nating sagutin dito sa ating tinalakay about sa panlipunang paniniwala. And yung assignment natin, disregard nyo na to. Huwag nyo nang gawin yung assignment natin. Ano? Pero ang nakalagay kasi dito ay ihanda ang final reflection sa project para sa session 3. Ito na kasi yung pinapagawa ko sa inyo na reflection mula sa week 1 natin hanggang sa week number 10. Ano? Na ginagawa niya naman yan na still on process pa rin. Ano? Doon sa part na yan. So, dito na siguro tayo magtatapos sa sinabi ni Horacio V. De La Costa. Ano?
Our national culture is not what we had in the beginning. It is what we have today. It is also what we have made our own. Napakalalim ng sinabi nito ni Horatio, ano? So nakabase ito sa ating national culture, ano? Sa mga unahan na nangyayari sa kasalukuyan na maita-transfer natin sa hinaharap. Kaya panatilihin natin maging maayos, mapanuri sa mga bagay bago natin gawin ang isang bagay kung ito ba ay magiging positibo o magiging negatibo sa atin bilang isang parte ng lipunan. Tandaan natin na tayo ang pag-asa ng bayan according kay Dr. Jose Rizal. Kaya kailangan maging positibo ang lahat ng mga bagay na ating gagawin. Kapag alam natin na ang isang bagay magiging mali, magiging problema, magiging balakid sa hinaharap, ay wag na natin siyang gawin, wag na nating ipasa sa susunod na henerasyon. Ano? So yun lamang siguro sa araw na ito ngayon at maraming salamat sa inyong pakikinig at hopefully masagot na natin yung ating main activity, yung ating exit ticket. Ano? And I hope na marami kayong naunawaan ngayong araw na ito. Yun lamang at maraming